Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan, ito pong very controversial na pagpapiling ng Certificate of Candidacy for Senator ni ano ba to? Matatawag nyo ba tong bilanggo? na si Apollo Quiboloy, no? Kasi po pinayagan tumakbo tinanggap yung filing ng COC niya at meron po siyang problema ngayon. Mukhang madidimanda po si Quiboloy. May magdidimanda po sa kanya, binabalak po siyang idemanda, no? At ganoon din may sinabi po si Senator Risa Hontiveros. No, bakit kaya hindi na lang gayahin ni Quiboloy itong isang taong ito, no, na nagdesisyong hindi tumakbo bilang isang sa local government, no? At the same time, meron pong sinabi ang PMPCIDG. No, mukhang hirap na hirap ang PMPCIDG na hanapin ang taong ito. So yun po ang ating pagbibigyan ng pansin, bibigyan ng komento, reaksyon at opinion. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa lahat po na nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks, sa mga nakakasama nating regular sa ating video premiere at sa live stream, no? Nakakatuwa po yung ating live streaming, no? Dahil mga engaged talaga kayo sa ating topic or issues, yung issues pang nasyonal, no? Tayo naman naghahanap ng mga maiinit na balita through social media at stream media, no? Doon lang po tayo, topic based po tayo as much possible para naman inform kayo, no? Kung hindi naman po tayo actually nasa entertainment, pero minsan umaawit tayo doon, di ba? Nagjo-joke din tayo, di ba? Smorgasbord po tayo no, sa ating live streaming, no? Maraming salamat po no sa patuloy na sumusuporta sa ating live streaming at sa ating mumunting channel, no? Malapit na po tayong mag 56,000 subscribers. At kung maaari, pakisuportahan nyo rin po yung ating second channel na Talkies Birador, no? Meron na po tayo diyan 77 subscribers, no? May paunti-unti kahit papaano. Yan lang po ay parang kwentong kutsero, pero nagbibigay rin po tayo ng opinion at reaction sa maiinit na issues at balita sa ating bansa. And special shout out to all OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners, sa mga guro, at ganun din po kay Elora, kay Kai, kay Tita Aurora, Suset, Maritel, kay Miyu, kay Ate Maite, kay Doc Desi, no, kay Ate Beth M, si Hattori, at sa iba pa na ang dami nyo na talaga, 56,000 ba naman kayo sa bayan ng Palawan, Zambales, Norte, Visayas, sa Mindanao, except sa Davao City. Until na may magbago dyan sa Davao City, saka natin sila i-include. Mahirap naman tayo ma-associate sa mga nagkakanlong ng kriminal, di ba mga kababayan? Okay, unahin natin itong balita dito sa GMA News. Kung maalala nyo, nakapag-file po ng kanyang candidacy for Senator si Quiboloy through his lawyer, si Tolentino. Ano ang sabi ng COMELEC ngayon dyan? Kasi mukhang mababatikos dito ang COMELEC no? COMELEC, Quiboloy may be declared independent Senate bet. Walang pang partido. Quiboloy may be declared an independent senatorial bet in the May 2025 elections after the Commission on Elections on Wednesday said it received two sets of authorized signatures from the Workers and Peasants Party, yung WPP, no? Kasi may CONA po siya dun no? Document shared to reporters by the poll body showed the camps of lawyers Mark Christopher Tolentino and Ariel Joseph Arias submitted separate list of authorized signatures for WPP. Talaga tong si Quiboloy, talagang gustong-gustong sumabit sa politika. May agenda to mga kababayan. The Tolentino Group submitted its list on September 30, naming Tolentino and Roberto Pascual as signatories.
while the Arias Group listed Arias and lawyer Sunny Matula, Alan Montano, and Oscar Morado as the same. Quote, may natanggap kaming 2 patungkol sa WPP, yung party list na yan. 2 ang natanggap namin na authorized signatures, isang Tolentino wing at isang Arias wing, sabi ni COMELEC Chairman George Garcia. Tolentino signed Quiboloy's Certificate of Nomination Acceptance on behalf of WPP. Oh! Quiboloy's Certificate of Candidacy for Senator meanwhile indicates that he was nominated by the same party. Patay. Congressman? At senador? Wow! Dahil 2 ang naka-authorize signatory, kapag nag-submit para sa parehas na posisyon ng 2 grupo, lalabas magkaibang kona. Magiging independent candidate ang mismong kandidato, talagang gahaman talaga, no? Biro mo, pinayagan naman. Nakakulong na nga, pinayagan pa. O, nakakahiya naman ito. Visit kayo, no? Visit talaga, mga kababayan, eh. Ngayon, nang dahil dyan po, ano ang sabi ni Senator Hontiveros? Dito na lang natin kunin sa Global Daily Mirror quote card. Salamat po Global Daily Mirror. Quote, Apollo Quiboloy, magkaroon naman kayo ng konting hiya. Para sa isang taong humaharap sa patong-patong na kaso kabilang ang human trafficking at child abuse at nagtago pa nga sa batas. Nagkaroon pa talaga kayo ng lakas ng loob na ipresenta ang inyong sarili sa taong bayan para maging mambabatas. Ang mga taong ganito, na tulad ni Quiboloy, makapal ang muka, walang hiya, walang delikadesa. Pinaglalaroan nila ang sistema ng pagpapile ng Certificate of Candidacy. Wala ng sacredness. Hindi marunong gumalang sa batas. Pinaglalaroan nyo lang. Gago kasi itong COMELEC. Hindi man lang kayo makagawa ng isang resolusyon kung pwede mang gawin yan na ipahintuin yan. Even though it's a given right or privilege, dapat may demarcation line. Ito paulit-ulit kong sinasabi. Tignan ninyo. Tignan nyo yung lawyer niya, tuwang-tuwa pa. Panggagago sa taong bayan. Diba? Tama naman si Hontiveros. Mahiya naman kayo. Di gagayahin na lang kayo ng mga katulad nyong bilanggo. Di po ba? Dapat dito sa mga korte, bilis-bilisan nyo naman ng pag-aano ng mga kaso ng mga ito. Di ba? Nakabilanggo na Tapos ganyan pa din. Paano kung sakaling manalo yan, ano gagawin yan? Akala niya makakalabas siya? Hindi. Yung batas pa rin ang masusunod. Korte pa rin ang masusunod. Di po ba? Baka iniisip nila, makakalabas si Quiboloy kasi meron siyang immunity. Hindi po! Walang bail yung kaso niyang human trafficking, kaya dyan siya. Di po ba? Tama, mali. Pang-iinsulto po It is a mockery of the filing system. No? Yung pagpapile mo ng COC o CONA mo. Sino may kasalanan? Sino? Di COMELEC, constitutional body kayo Meron naman siguro kayong karapatan na gumawa ng isang resolusyon o isang batas na pag ganito, hindi pwede. Diba? Sinong babati ko sa inyo? Bilanggo nga yan Tapusin nyo muna. Di po ba? Nakakahiya ka naman, Quiboloy. Tingnan mo to Tingnan mo si Alice Go, mga kababayan. Dito, mukhang papupurihan natin ng konti itong spy na ito. O yung nababalitang si Alice Go, tatakbong muli ng mayor sa Banban, Tarlac. Ano ang sabi ng lawyer niya? Pagbigyan naman natin. Sinabihan ko ngang gago yung lawyer Bakit mo pagbibigyan yan? Unang-una, dami kaso. Pangalawa, naka-detention. Di po ba? Kumbaga, gagaguhin nyo lang yung mamamayan ng Banban? Ano sabi ni Alice Go? Politiko. Sa ibang panahon na lang. Alice Go drops re-election bid amid legal battle. Di ba, Quiboloy? Siguro isipin nyo, kaya naman nasabi yan ni Alice Go. Malay nyo, kung hindi siya guilty dyan, bata pa siya. Si Quiboloy, matanda na, 74 na siya. Walang pakialam. It is always fair sa ganyan
Ina naman, konsensya naman, Kibuloy. Gusto mo lang magpasikat eh. Nilalaro nyo lang yung ina talaga Kaya tayo naggagalaiti kasi itong COMELEC wala man lang magawa sa ganyan. Inuulit ko, constitutional body naman kayo. Buti pa tong si Alice ko, napaisip-isip, sa ibang panahon na lang po. Ha? Wala na. Sabi niya, kailangan ko munang malagpasan itong aking kinasasapitan. Siguro tapusin mo muna yung kaso mo, kaya nag-decide siya sa ibang kaso na, sa ibang panahon na lang po. Ang panahon mo, doon ka na, ibabalik ka na sa China. Kasi pag nag-file siya ng candidacy niya, kakasuhan po siya ng COMELEC. Ano yon? Papakita mo birth certificate mo peke yun Tinanggalan ka na nga ng passport kakasuhan siya ng forgery dyan. Di ba? Kaya sabi niya, wag muna, ayusin ko muna maigi. Tama naman yan. Ayusin niyo muna maigi bago kayo sumalang sa ganyan. Wag niyong babuyin. Wag niyong babuyin ang COMELEC. Kaso ang COMELEC sadya yata nagpapababoy. Di ba? Tama, mali. Sadyang nagpapababoy para pag-usapan sila. Kakaya po kayo. Ngayon, ito pong isang party list na kung saan nilagay ang pangalan ni Kibuloy, di ba nga nagrereklamo yung kanilang presidente si, Matubag ba yun? Matula. Si Sani Matula. Sabi niya, hindi ko pirma yan Hindi man ako pumirma dyan nirereklamo niya. Anong sabi ngayon? GMA News Online. WPP vows legal action over unauthorized nomination of Quiboloy as Senate bet. Senate bet pala. Kumbaga parang ini-endorse lang nila. Kakampihan nila. I'm correcting myself Hindi pala party list, Senate bet din. Kaso lang itong parang intention of support kay Kibuloy. So ano yung WPP? The Workers and Peasants Party, led by Labor leader Sani Matula, said it will take legal action, kakasuhan, against those responsible for issuing the group's certificate of nomination and acceptance to detain religious leader Apollo Quiboloy, who is seeking a Senate seat in the 2025 midterm election. Kone, no? The WPP is referring to Quiboloy's certificate of candidacy which state that Quiboloy is running as one of the group's candidate. Kumbaga, ginamit pa nila yung Workers and Peasants Party list. Wala. Kaya galit-galit na si Matulay. Sabi, sinong nag-endorse dyan? We at the WPP are currently conducting our own investigation regarding the alleged CONA issued under the WPP for Apollo Quiboloy. We want to categorically state, kinakategorically state nila that Quiboloy has no official endorsement from the leadership of the WPP and is not a member of the party. Paano nangyari yon? Sinong nag-issue ng CONA ng inyong partido para suportahan si Quiboloy as senatorial bet? May naganap dyan. Our investigation seeks to understand how Quiboloy obtained a CONA under our party, given that only 3 individuals are authorized to sign such documents, the chair, the president, and the senior vice president. Ayan. Kung ikaw ang chair, malamang kausapin mo, imbestigahan nyo yung presidente at senior vice president. Sabi pa ni Matula, rest assured, once our investigation concludes, we will take the necessary legal action to protect the integrity of the WPP. Our Secretary General is abroad and cannot sign any CONA. As the President of WPP, I affirm I did not sign any CONA for Quiboloy. Teka muna. Furthermore, both the Chair and Senior Vice President have confirmed that they too did not authorize or sign such document. Sino? Kung yung sinasabi niya, ang 3 tao lang na pwedeng mag-sign sa documents ng kanilang party ay yung chairman, yung president, at senior vice president. Sabi nung chairman, sabi ng senior vice president, kasi presidente si Matula,
Hindi rin sila. Pati yung Secretary General, hindi rin siya. O sino? Oy, may ginawa bang kabalbalan ang kampo ni Kibuloy? Ayan na naman tayo eh. Oh. As part of WPP's due diligence, Matula said that they already officially communicated with the COMELEC to secure documents related to this matter to ensure transparency and accountability within the party. Oh, wow. While Kibuloy remains innocent until proven guilty, Matula expressed that WPP cannot under any circumstances endorse an individual facing serious allegations including trafficking, money laundering, and sexual abuse of minors, all of which have findings of probable cause. O tingnan nyo, hindi pala sila. Antindi nitong siniwalat ni Matula. May nangyaring di maganda dyan. Baka may insider sa inyo. May traidor. The WPP hold itself to the highest standards of integrity and these allegations are entirely incompatible with the values of our party uphold. Siyempre naman, kung kasana lamang kayo na isa kayo sa endorser kay Kibuloy, ay baka kamuhian kayo ng tao. Kasi ikaw na rin na nagsabi, ang dami niyang kaso, ayaw niyong ma-involve sa kanila, di ba? O tapos pangalan niyo, isasang-alang niyo dyan. O tama naman si Matula. Kibuloy is currently detained for these offenses in various courts. If this document originated from another group, we reject any unauthorized factions that attempt to use our name for their own purposes. According to Matula, the WPP will be filing for the cancellation of the CONA and pursuing appropriate legal charges against any individuals who have usurped authority to issue such document without a legal basis. Ay correct, tama naman po yan. Ako po ay mag-a-agree sa inyo, Mr. Matula. No? Tama yan, pangalagaan nyo yung pangalan ng inyong partido. Mahirap po dumikit dyan kay Kibuloy kasi ang dami ng kaso niyan. Masisira pangalan nyo dyan. Tama yan, kudos po kay Presidente Matula ng WPP. Imbestigahan nyo yan, tama yan. Transparency and accountability. Sa aking opinion, baka may naganap dyan sa kampo ni Kibuloy. Di po ba? Baka alam niyo na, yung mga iniisip natin, the insinuation and the perception. Okay? Now, labas tayo dyan. Pasok tayo dito sa PMP-CIDG. Kasi po, umamin sila mga kababayan. Umamin sila. Nahihirapan silang hanapin ang taong ito. Mukhang may sapalus, no? Parang yung isdang palus. O di kaya yung hito, masyadong madulas. Ano kayang, siguro naliligo ito ng oil, kaya hindi siya mahawakan. Hindi siya mauli. O, sabi ng GMA News Online, PNP CIDG admits having hard time locating Harry Roque. Naku, ang hina naman ng intelligence ninyo. Akala ko ba naman ang galing-galing ng tracker team ninyo? Ano na nangyari? CIDG chief. Major General si Torre, Nicolas Torre. Oh, si IDG chief na siya, di ba? Siya na ang pinaka-happy diyan eh. Oh, ano nangyari? Oh, di ba? Tama mali. Okay, ito po oh. The Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group has acknowledged that it is having difficulty locating former presidential spokesperson Harry Roque, who was issued with contempt and detention order by the House Quadcom Committee, no? Sabi dito ni Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes, PMP CIDG spokesperson, pag nalaman na namin yan, usually lumilipad na. So parang nakaka-counter din kasi kami. Ala, ibig sabihin, baka may nagchuchuchu naman kay Roque na nandyan sa kampo ninyo. Oh, ito siyang sabi nila the police said that Roque seems to be able to evade capture every time law enforcers are about to arrest him. So, ibig sabihin, may insider info, may Trojan horse si Roque na naimplanta sa CIDG, sa tracker team. Aba, meron bang nababayaran si Roque dyan? Paano niya nalalaman na, oy, aarestoin ako, malapit na sila, nandito na, alis ka na, parang ganon? Oh, mahirap yan. Kailangan linisin nyo muna yung inyong tracker team. Baka na meron namang may payola dyan.
Ayun lang po yung aking perception ha. Baka kasi sabi dito every time daw na malapit nang mahuli si Roque, naiibig niya ang arrest. O paano nangyari yon? Ibig sabihin, mas malakas pala ang intelligence ni Roque sa inyo. Meron siyang radyo na namomonitor yung bawat usapan ninyo. Diba? O tracker team pa man din kayo. O ano nangyari, diba? Nicolas Torre. Si Nicolas Torre na dito Brigadier General na yun ito pa ang sabi ni Reyes. But the PMP-CIDG added that they have a strong lead on where they might find Roque next. May lead na sila. Paano mamaya may makadetect na naman susumbong kay Roque if the price is right. Ganun po yan We cannot divulge the exact location since kami din po ay inaabangan niya kung ipinpoint namin kung nasaan na siya. Tama nga naman. Silence is golden. Parang wala siyang idea, pero ang tanong, baka dyan sa isang inyong mga inner circle, meron pong bugok dyan na sa payola ni Roque. Maybe lang I'm not hindi ko sinasabi ng tuwiran. There's a chance for him to transfer from this place to another place. Tama. No? Ito pa ang sabi naman ng sa Bureau of Immigration ni Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. The Bureau of Immigration said that Roque does not have a whole departure order, but he is on the immigration watch list. If lookout bulletin, we have to coordinate to the agency na nag-issue ng asking for lookout para bigyan po natin ng notice kung ano yung estado if paaalisin o hindi. Kasi nga wala naman siyang whole departure order lookout lang Tatawagan pa yung nag-issue ng lookout bulletin. Dito siguro yung PMP. Di po ba? Tama? Mali. Ito naman ang sabi ni John Vic Rimulya, yung bagong DILG Secretary, said that it is already up to Roque how he will respond to the contempt and detention orders. He's not broken any laws, but he is cited for contempt by the Senate. So in that case, hindi naman po Senate, John Vic nahilo ka yata Quadcom, House of Representatives, i-correct na natin si DILG. So in that case, he cannot be considered a fugitive but rather as a person of interest that has to show up. I have no message for him. I think it's enough that he knows what he's up against. Correct. Tama naman. Bayaan nyo siya. Bayaan yung lalong mabaon si Roque. Although Roque, out of the authorities' grasp, he is still active on his social media account where he releases statements and videos. Correct. Nakakapag-vlog pa siya mga kababayan So, hindi lang talaga siya matrack. Hindi rin makuha ang kanyang IP address. Alam nyo kung bakit? Gumagamit ng VPN yan. Yung binabato kung nasaan kayo. Parang hacker lang. Kunwari, nandito siya sa isang lugar pero bokya kayo. Kaya, ang gamit niyan, VPN, tinatago ang kanyang totoong lokasyon. Pero ikaw, Roque, pag nahuli ka, you kiss your career goodbye, pwede kang masampahan ng disbarment. Actually, si Attorney Matibag, tama po ba? Nag-file na po ng disbarment case kay Roque because of what? False information na pinakakalat niya. Yan. Nakakahiya po sa isang abogado na nagkakalat ka ng ganyan. Okay? Kayo po, ano pong inyong masasabi dyan? Si Roque parang palos. Hindi mahuli-huli. Laging nakakadetect. Pag malapit na daw po ang mga kapulisan, nakakapuslit. Paano niya nararamdaman yun? Ano ba si Roque? Psychic? O may kumikickback sa kanya? Yun. May na-implanta rin siyang sarili niyang tao sa tracker team. If the price is right. Ngayon, si Kibuloy, maaaring masampahan ng kaso ng Workers and Peasants Party List nila Matula. Kasi mukhang may nag-purge ng signature ng mga officers ng WPP na grupo. Okay? At si Hontiveros may sinabi po kay Kibuloy na mahiya ka naman. Hindi mo gayahin si Alice Gu. Sabi niya, maybe next time. Maybe next time. Tama ba, Ilora? Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.